Oops, teka. Pakinggan mo muna itong sasabihin ko. Alam mo na ba ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon? Lalo na sa mga naganap na sunog sa Los Angeles. So, ito ba yung ating tutuklasin o pag-aaralan kung ito ba isang normal na pangyayari o meron bang gustong iparating ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin na siyang magpapaalala sa ating lahat para tayo'y magbalik loob sa Kanya. Mga kapatid, sa aking pag-aaral, itong nangyayari sa malaking sunog sa Los Angeles. Ayon sa mga sinasabi ng iba na ang nasunog na parte sa Los Angeles ay 1,100 hectares. So napakalaki po ang nasunog. So atin pong tutuklasin kung ito ba'y gawa ng Panginoon para tayo'y magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ito na po mga kapatid. Ito ba ay kung ating babalikan sa unang panahon, nagkaroon ng sunog o sinunog ng Panginoon ang dalawang syudad, ang Sodoma at ang Gomora. Dahil nakita ng Panginoon na ang mga taong nakatira doon ay sobrang sama o mga masasama ang kanilang ginagawa. Kaya ang Panginoong Hesukristo ang Panginoong Diyos, sabi niya, kung mayroong mga tao pa na nakatira doon mula 50, 45, 40 hanggang 10, sabi ng Panginoon, kung mayroong 10 matuwid na nakatira sa lugar na yon, sa Sodoma at Gomora, hindi niya itutuloy ang pagsunog sa lugar. Pero nung nakita ng Panginoon na wala ng taong matuwid maliban kay Lot at sa kanyang pamilya, sinunog ng Panginoon ang lugar ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, itong nangyayari sa Los Angeles na sunog, hindi kaya ito'y nagpapaalala sa atin sa mga ginawa ng Panginoon sa unang panahon dahil sa taong mga makasalanan para magbalik loob sa Kanya. Kaya mga kapatid, isang dapat po na sa ngayon dahil sa mga pangyayari sa mundo, magkaroon ng sunog, baha o lindol, dapat ang ating mga mata ay mamulat sa katotohanan at tayo po ay magsisi at tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig at kung gusto nyo pa ng marami pang mga aral na yung mapakinggan o matutunan, paki-follow po sa ating page at paki-like and share na po. Maraming salamat at God bless everyone. God bless you.